In 1 Kings chapter 17, 1 to 7. Tuna nato the God who provides. Amen? Tuna nato ang Ginoo nga mo provide sa tuwa. Dili ang atong yes, ang trabaho nato mo provide na pero bobalik ta kinsa man gyud ang atong source. Yes, naay crisis, naa tanan tay giatubang, naay tay problema giatubang. Yes, pero mobalik ta kinsa man ang mo provide sa needs nato. Suma nato ang tun-an karong kabuntagon. Okay, basahon nato responsibly. I'll read verse 1 antod sa verse 7 hangtod mahuman ta. Okay? Nana? Dayon ang inyohang mga nga walay Bible, share sila para makita sila or sa para makabasa sila. Okay. I'll read verse 1. And Elijah the Tishbite, who was at the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As of the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew, nor rain this years, but according to my word. Get thee hence and turn thee eastward, and hide thyself by the brook of Cherith that is before Jordan. So he went and did according to the word of the Lord, for he went and dwelt by the brook Cherith that is before Jordan. And it came to pass after a while that the brook dried up because there had been a rain in the land. Lord, salamat kayo. Thank you for your grace. Salamat kayo sa imong grasya, Lord. Faithfulness. Salamat kay Lord nga wa mi laing sandigan sa kagubot sa kalibutan nga amo ang makita. Salamat kay Lord nga naa ka Dios namo nga mohatag proteksyon, gi-provide padayon sa among needs. And salamat kay Lord even right now wa minimo gipakyas sa gihapon ang imong faithfulness na adri gihapon kanamo. Salamat kay Lord nga makasimba media sa imo sa espiritu kan maturan. Salamat sa mga members nga naa. Salamat sa mga bisita nga naa. I pray, Lord, i-bless ni mga mensahe karon. Holy Spirit, I pray, guide my mind, my lips, and everything nga akong i-utter karon nga mahimong blessing karon kabuntagon, mahimo nga challenge sa matag usa. I know we have different struggles, we have different battles right now, pero I pray, Lord, nga ikaw lang gyud mag-remind sa mua nga dili ni amo kung dili ikaw gyud ang sa among sentro, Lord, nga saligan, Lord. Salamat kayo. Guide the internet, protection ni, ang kurente, matagusa, labi na ang na dito sa likod. Tayo sa wisdom ang nagklase sa mga bata. Salamat kay Lord. Na may kaliw ka ng among kaaway sa ngalan ni Jesus Kristo sa miling nga dugo. O silang ibadlong, di sila pwede magsamok-samok dire. Kini nga dapit mga holy ground. So salamat kayo. Dalaygon kay ka, kining tanang magipangay sa pangalan ni Jesus. Amen. Lingkod. The God who provides. And mangutaan ako, Pastor, isa kamot, kinsa pa'y wala nakakaon karong sa manahon na. So, tanan nakakaon. Subot pasabot, naa gihapon ang faithfulness sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? Wa taniya pasagdi. Naa gihapon, giprovidean taniya. Sinina, tanan, dili man siguro ing ana gyud naay extra what pero wa ta pasagdi sa Ginoo kay nga naman promise na niya nga di ta niya pasagdan mo nang diri tanaw nato sa verse 1. And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall no be dew nor rain in the years, but according to my word. Gingnan ni Elijah nga
Hari Ahab, for 3 years, walay ulan. Nga mahitabo. Tagaan ta mo, kini si Elijah, ano ni siya, prophet ni siya. Prophet ni siya. Dayon, Elijah has announced that there will be no rain for 3 years. Tulo ka tuig. Kita gani, pila na lang kabulan, pila ta kabulan, nga walay ulan-ulan, di ba? Ang atong mga ano na kayo, no? Atong mga tanom, drying na kayo. Pero nag-ingon siya, 3 years nga walay ulan. And not only that, no sooner had Elijah spoken to Ahab in behalf of God than God told his prophet to get out of town. Gingnan niya, hawa diya Elijah. Kaya nga naman, kini si Elijah, patyunon ni siya. Kaya nga naman, kontra ni siya sa hari nga si Ahab o siyang asawa nga si Jezebel. So, mo nang, there are two reasons for his departure. First, ipahawa siya to fulfill the prophecy of God in the lives of the king and the people of Israel. Para ano ang prophecy sa kinabuhi sa mga taga-Israel. Not only that, ano ang iyang kinabuhi from Ahab, Jezebel, but also to strengthen his faith in God who is able to provide all his needs in time of drought. Nga, gipapahawa siya dito, para nga naman, ipaadto siya sa Book of Chereth, kung tanaw na to naon niya dito, kaya nga naman, para ang iyang gisaligan, dili iyang kaugalingon, kundili ang Diyos. At this point in his life, unsaon naman nato ni? Usahay bitaw naay moabot sa atong mga problema, naay kakulangon sa atong kinabuhi, labi nagkwarta, ang ato day unahon-naon, asa ta makahulam. Tama? Asa ta maka-loan. Asa ta makaano. Kaya nga naman, natural na sa tao, inclination na sa tao, nga kung magkalisod gani, mangita gyud siya someone nga iyang sandigan o sa iyang saligan. Pero lahi ang plano sa Ginoo. Kay nguan, the one predictable characteristic of God is that He is unpredictable. Ang nakanindot sa Ginoo, dili siya nato ma-predict. Dili nato siya matagna ba? Hala, nganong paagi mata niya, ngano man tuyo, nganong gituyo man is Ginoo nga niagi tag crisis karon, kay ngano man para dili ta magsalig sa atong trabaho, di ta magsalig sa atong kaugalingon, kundi magbalik ta mo salig sa Ginoo. Kaya nga naman, kung dili ta paghiyon ani nga panahon, muana man ta, okay ra atong Kristohanong kinabuhi, kaya nga naman, naara bitaw tay trabaho. But the thing is, when crisis comes, kung naay mga circumstansya, diri ta mo balik ta nga mo salig ta sa Ginoo. Number one, the place God ordained. Kung tanaw nimo ang place nga gi-ordain sa Ginoo, verse 2, and the word of the Lord came unto him saying, giingnan sa Ginoo si Elijah, get thee hence and turn thee eastward and hide thyself by the brook of Cherith that is before Jordan. Number one, the place God ordained, or the name of the brook is called Cherith. Unsa man ang Cherith? The word Cherith means to cut off. Kwaon ka ba? Or putlon. Or God has to cut off Elijah from public view so that he might cut off down to size. But pasabot ba nga kwaon siya diha sa limelight para ang iyang saligan, kung nag-trainingan niya, dito lang siya magsalig sa Ginoo, naay gitudlo ang Ginoo niya dito sa Brook of Cherith. Maybe karon sa imong Kristohanong kinabuhi, naa ka sa Book of Cherith. Naa ka sa Book of Cherith, or but pasabot, naa ka sa gikuha ka sa Ginoo nga nang gituyo na kay circumstances, imong asawa na sakit, imong bana na sakit, or unsa bay na sakit, nga naman para kuwaon ka sa Ginoo, para cut off ka dito, para
mo na ang the one of the hardest lesson child of God will ever learn is that God must send you to Cherith. Mo ni siya pinakalisod nga lesson kining dalon ka sa book of Cherith. Cut off ka. Why? He must send you to Cherith before He can use you for His glory. Dalon ka diha, para naman, para magamit ka sa iyang kahimayaan. Mura bitag silversmith, kabantay ka ng magano og alahas. Before na siya mogawas ang tinuod nga gold, inito nagmaayo para na ang mga daghang challenges para ang imo o ang ano mogawas ang tinuod nga gold. Mo nang nakita nato diri sa Ezekiel chapter 22 verse 20 chapter 22 verse 20 to 22. As they gather silver and brass and iron and lead and tin to the midst of the furnace to blow the fire upon it, to melt it, so will I gather you in mine anger and my fury, and I will leave you there and melt you. Yea, I will gather you and blow upon you in the fire of my wrath, and ye shall be melted in the midst thereof. Ngabot pasabot, naa diha ang mga kalayo or mga challenges before mo gawas ang tinuod nga gold ng ano, naa diha sulayan sa kadiyas Ginoo, as silver is melted in the midst of furnace, so shall ye be melted in the midst thereof. And ye shall know that I, the Lord, have poured out my fury upon you. Nga para mabalaan nimo nga ang Ginoo day nagbutang nimo diha. Manang, not only the name of that place is Cherith. Cut off ka, letter B, the nature of that place. Ang nature sa book of Cherith is hidden place. Tago. Out of the limelight. Dili siya ano ba? I-display siya. Manang, Cherith is by nature a hard and lonely place. Sa atong Kristohanong kinabuhi, moabot yun sa panahon nga ikaw ra gyud ug ang Ginoo ang magatubang sa mga problema. Wa kay laing saligan. Wala niyan siya sa verse 3, get the hinds and turn the eastward and hide thyself by the brook of Cherith that is before Jordan. Adto dito, tago. Hidden place. Gikuha siya sa spotlight. Say, before ka gamiton sa Ginoo, iya sa kang trainingon ba? Di sa kanya isalang bitaw dayon. And of all the lessons, here Elijah would be removed from the spotlight. Here he would dwell alone with the Lord, work out His will in the prophet's life. Kana kanindot, gikuha siya dito sa gipatago sa book of Cherith, nga naman, para siya lang ug ang Ginoo. Walay lain. It was in the place hidden away from public view that Elijah learned to trust God totally. Nga wa siya laing salgan kundili ang Ginoo ra gid. Nga it was here that Elijah was first to learn to lean on the Lord. Nga wa kay laing saligan kung sandigan kundili ang Ginoo ra gid. Mga mama, mga papa, wa gid tay laing saligan karon kundili ang Ginoo ra gid.
This is that's why we are in the book Chereth. Gidalata. Lailahig problema. I don't know what's your struggle right now, what you're facing right now, but we have different struggles in our life right now. Lahi tag problema. Before we can ever give out, we must first to take in. Before ka makahatag og advice or ano, kinahanglan na ay sulod kay nga naman, you cannot pour on an empty cup. Nganong gipaagi karon anak kay nga naman naa niya sa panahon nga ikaw sad mo advice niya sa imong kauban nga Kristohanon nga ay siya ay kabalakan ni agi sad ko ana. Pero gracias Ginoo, natabok nako. Mga bagong mga Kristohanon, mga bisita, tingala siguro mo, yes, balik ta. Ngang Ginoo ra gid tong saligan. Right now, wa kisa man imong saligan. Tao? Wa oy. Mingon mo ano na sad basig moabot ng 2028, wa pa ta kabalog unsay mahitabo sa 2028. Wa pa tay 2027. Dako pa kaayo. Mo nang letter C, before that, of course, there are times when we think God should use us more than He does. However, when He hides us away from the eye of the world, His plan is to grow up in a private so that He might display us for His glory in a lifetime. Gamiton kas Ginoo in a private. Dili sa ano. Mo nang he that Luke chapter 16 verse 10, he that is faithful in what it is least is faithful also in much, and he that is unjust in the least is unjust also in much. Kung faithful gay ka sa gagmay nga mga butang, saligan sa kas Ginoo sa mga dagkong butang niya. Mga ano, nakadungog ko, guba na ang mga trumpets. Pero salamat ko sa Ginoo, mingon sila, gracias Ginoo kining mga nanugtog silang JD, silang Zairom, ano, basta makatunong lang sila silang trumpet, kabalo sila gihapon. Sige lang, kay nga naman ilisa na nila sa Ginoo ug mas nindot niya nga trumpet. Tugtog lang padayon para lang sa grasya sa Ginoo. Maybe kana inyong violin nga ano, pastor dili baratuhon naman na pastor. Sige lang diha ta magsugod sa baratuhon hangtod ipanalingin ta sa Ginoo hatagan kag mas maayo nga violin niya. Pag faithful lang diha. Letter C, the necessity of that place. Ang kinahanglan nun anang lugar. Notice the use of the word there, verse 4. And it shall be that thou shalt drink of the brooks, and I have commanded the ravens to feed thee there. Notice the word there. Sakto nga lugar. Kumingon kay Ginoo diha ka, ibutang ka diha sa sakto nga lugar, kabubuton sa Ginoo, di kanya pasagdan. Some of you nagbalhin mo work or mangita mo gano
Sige lang, ako lang gingnan sila. Sige, kung kabubuto na sa Ginoo, supplyan kasi ang needs. Mao ra gihapon nga ano, i-flow sa gihapon sa Ginoo. Nadia. Cherith was a specific place. It was the only place Elijah could be and be right with God. Nga naman, nga nung gibutang siya sa Ginoo diha kay nga naman didto ra naa ang Ginoo og si Elijah nga nang gibutang siya sa Cherith kay nga man naa ra dito ang Ginoo. Kung niadto si Elijah sa laing lugar, dili siya makakaon. Sakto. If he had gone anywhere else, he would starve to death. God had ordered provisions for Elijah. Mao na grasya sa Ginoo, kung naa ka sa kabubuton sa Ginoo, ayaw ka balaka, di ta niya pasagdan. Di ta niya pagutman. And yes, crisis karon for God's grace, ang uban sa inyo, nagbiyahe man gihapon, amen? Makakaon gihapon ta. Maka adto gyapon ta sa lugar nga imong gustong adtuan. Kung gustuhon nimo. When the Lord send us to difficult place in life, there is tendency we want to be somewhere else. Yes, naay panahon nga dalon tas Ginoo sa pinakalisod nga lugar. Nya di kung kita lang gusto ta, kung gusto lang ta mamili, okay kayo pero dili ta usahay itugos Ginoo nga dili ka makapili. After all, kinsa may ganahag pain. Kinsa may ganahag kasakit. Who likes sickness? Kinsa may ganahan masakiton. Salamat ko gracias Ginoo sa life ni Sergio bisag ang iyang wife on and off sa hospital. Gracias Ginoo. Simbag yapon siya patayin. To God be the glory. Daghang naa sa inyo karon na yung mga gipang inda pero gracias Ginoo naa mo diri simbahan. Who likes struggle? Who likes financial trouble? Kinsa may gusto financial trouble? Wow, uy. Gusto kitag financial stability. O gani karon delikado sad kay karon kung gusto sa kay masubrahan sa kakadato basig tulison sa ka. Di ba? Pero ang nakanindot lang, amo na gingon ni Pastor Chris sa una, nga naa tay financial freedom, nga natay gusto paliton, mapalit na to, natay gusto kaonon, makaon na to, natay balay, natay ano, sige lang, kung wa pa na karon, ihatag lang na sa Ginoo sa panahon. The only place for us to be is wherein God sends us. Ang sakto gyud nga lugar nato kung asa ta niya ibutang. Mao ginay pinakasakto nga lugar. Kung ningon siya adto sa Bukchireth, dito gi-provide niya. Tanawa gud oh. Verse 4, and it shall be thou that thou shalt drink of the brook. Gina niya si Elijah, adto sa Bukchireth, makainom ka dito. Not only drink the brook and have commanded the ravens to feed there. Kabalo ka ravens, kabalo ka unsa ning ravens, kini mga ravens scavenger ni sila. Kung baga dalo ni siyang hayop. Pero every day wala ang promise sa Ginoo sa kang Elijah, wala niya kalimti. Naa gihapon. Nagpabilin ra gihapon. Scavenger na, may kag scavenger gani, unahon pa nila ng patay, hugaw. Pero mingon gi ka, amazing kayo ang Ginoo nga mogamit siya mga buta or mga hayop nga makaingon ka ba, hala, grabe no gisupply sa Ginoo ang iyang pagkaon dito. Muna ninyo siya sa verse 5, so he went
and did according unto the word of the Lord, for he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan. Ang nakanindot, niadto siya dito. Mo nang kung dili ka mosunod sa Ginoo, it's either you rebelde sa mo rebel ka sa Ginoo, duha ra matabo sa imo ha. If you cannot submit to God, you work out your own plan, your life, either your words, you can either choose to be miserable, miserable ka, or you can go through difficult lives, or you can choose to rejoice in spite of the situation. Nga, kung dili ka motuo, kung asa kay butang sa Ginoo, duha ra matabo nimo, mamiserable ka, or maglisod ka sa mga sitwasyon nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Pero kung mo-obey ka, 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Pasalamat ka sa Ginoo. Lord, salamat. Nabito ito kanta, and I thank you, Lord, sa mga trials, sa mga testing na at abot sa tuwa. Muna, Philippians 4:6 and 7. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Naadya ang kalinaw. Not only that, the place God ordained. Number two, the promise God offer. Kung sa may promise na gi-offer sa Ginoo. Si Elijah is sent to the middle of nowhere to hide. Of course, we know that God sent him through primary lessons, protection and training. Una, para protectionan siya, para dili siya patyo ni Ahab o ni Jezebel. O unsa ikadua, training. God promised Elijah that his needs will be met while he is there. Nga, pagbutang niya dito sa Book of Cherith, ang kinanglanon niya, ihatag. Manang, letter A, involve advanced planning. Notice that before the need arose, God already had the provisions in place. Wa pa nahitabo ang panginahanglan, naa na gahuna-huna ng Ginoo unsaon niya pagbuhi si Elijah. Paminaw. Kung tinud-anay ka nga anak sa Ginoo, kining crisis nga kabalo ng Ginoo unsaon ta niya pag-sustain. Kabalo siya kung saan. Unsaon niya nga makasustain ta, makapaskwela gihapon ta, makakaon gihapon ta every day, naa gihapon niya protection before God naa gihapon. Naa siya advanced planning. Og dili na siya masinati kung dili ka mahimong anak sa Ginoo. Pero grasya sa Ginoo nga kita nga tinud-anay nga anak sa Ginoo, ang atong langiton nga amahan di ta niya pasagdan. Before, God already had the provision in place. He formed the world, made sure to inform that the little brook just for Elijah. Before he told the prophet to go to Cherith, God already commanded the ravens to take care of God's man. Wa pa siya paadto sa book of Cherith, giingnan na niya ang mga ravens, giingnan na niya ang mga langgam. Oy, i-take care ba nimo ang alagad sa Ginoo ha? Di ka niya pasagdan. Di ta niya pasagdan. Mo nang yun siya sa Psalms chapter 37 verse 23, the steps of the good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Ang lakang
sa maayong tao, gi-reconstruct na sa Ginoo. Daan. Not only advanced planning, involved amazing provision. God used a bubbling brook and some ravens to feed Elijah. Grabe ang provision. Bubbling brook and some ravens to feed Elijah while he was stationed at Cherith. Sa akong gingon, remarkable ni kaya naman ang ravens, scavengers siya mukao nagpatay, hugawan ng hayop, they fed of the flesh of the dead, yet God used them to bring life to sustain food to the prophet. Na ipang gamiton ng Ginoo nga matingala ka nga, uy, wa gatuo ba nga gamiton sa Ginoo niya sa imong kinabuhi nga maghatag sa imong supply. Malay mo katong nangutang nimo sa una nga wa ka gahuna mubayad na de. Scavenger to. Wa ka balo. Im mo nagingon ba imposible kayo. Pero gisustain. Every day wa ka gahuna kada buntag kada mata ni Elijah naa na diya ang pagkaon na imuhatag siya langgam. Indot kayo. Ning mata niya Jollibee. Wala gingon na sa Bible Jollibee ha. McDo. Moingon ka, may tag Elijah na lang ko pastor kay kung makakaon kog Jollibee ug McDo pastor. At any rate, God suspended the laws of nature. Yes. Mo nagingon ba nga ano niya ang law of nature ba nga to meet the needs of his child. Nga imposible kayo nga ang langgam nga dalo kayo unahon niya kaugalingon pero mo'y nagpakaon sa alagad sa Dios. Dili ba pwede ni sa tua nga usbon sa Ginoo nga dili ta niya pasagdan? Matingala ka nga makabayad gihapon ka sa imong bayron nun, matingala ka God will supply all your needs. Matingala ka. Di mo nagingon amazing provision. Never forget that God knows what you need. If He has to, He will move heaven and earth to see that your need is met. Laliman ka, kabalo ang Ginoo, unsa imong kinanglanon, iyang himuon, i-move niya ang langit, unsa ba, para lang ma-meet ang imong panginanglanon. Unsa may need nimo? Need kag asawa? Need kag bana? Gani karon tanawon nimo sa karon, daghang king pakasal. Mga pastors nga ano ba? Pila na ang gasolina karon? 90, 98, 88 sa kalitro. Mo nang mupalit ka og utanon sa merkado balig 50, imong pliti balig 40. Kansi pa ka.
Mo na kung nakay paliton tinguba. Ayaw to sa una, oy, wala ay kulang ano, palit dito dagan na wa karon kinahanglan tipid-tipid. Mo nang diri sa balay karon, salamat kung Ginoo kay daghan man kahoy, balik tas kahoy. Kay mahal king gasol. Ting mahal la. Dali ra man gitong gasol kay ana ra man plik. Karon balik ta. Sa una wa man ang gasol sa una, balik matas kahoy. Pastor unsaon man ning taga ano nga lagyo kayo? Nga way number 2, number 3, the plan God ordered. It was a sovereign plan. Plano sa Ginoo. Notice that God was in absolute control in this situation. Kabalo siya. Raven did as he commanded them, and they brought bread and flesh of the prophet twice per day, kadua sa kadlaw. Gipakaon. Kita grasya sa Ginoo. Dili ra man siguro ta kadua, makasnak man gyapon ta siguro ko no. Nangalata na maging saging sa inyo ha. Nangalata na maging ano. By God's grace, naata diri sa probinsya, di pag yun nga na kalisod, kaya nga naman, makatanom pa ta, makaano pa ta, adto ka sa syudad, perti ng lisod-lisod na gyud. For by God's grace, naagya po ng provision sa Ginoo. Part na siyang plano. When the Lord puts you in a place where you can do nothing but trust Him, He has done you the greatest favor that He can extend outside of salvation. Kung wa ka niya pasagdi, nga, kung ang imong pagsalig na niya, gitagaan ka greatest favor, nga extend mo, gawas sa atong kaluwasan. Not only it was sovereign plan, it was a satisfying plan. Satisfying because Elijah enjoyed the fulfillment of large promises to him. The last, derita. The problem God orchestrated. Naay problema. Di bot pasabot nga giluwas ta sa Ginoo, wa na tay problema. Dili ta exempted na agi problema. Una, dry brook. Nihubas. Verse 7, it came to pass after a while that the brook dried up because there had been a rain in the land. A dry brook. Imagine nimo, nagsalig si Elijah dito, gitawag siya dito every day, makainom siya sa ano, pero hinahinay, nagkauga ang brook. Imagine how Elijah must have felt as he watched that the stream grows smaller each day. Nagkagamay, nagkagamay, nagkagamay. The little brook began to get narrow. Then one day, it was all gone. Nothing was left but dry, cracked stream bed. Wagid. What if ang imong trabaho nga gisaligan maginahinay og kauga?
What if ang imong savings nga imong gisaligan maghinahinay kawala? What if ang inahinay? Number one, the God who provides the water can also withhold the water. Ang Ginoo nga naghatag sa tubig sa Brook Cherith, mao say mo nagpugong. He's in control of our lives, as Elijah was about to find out. God had another place ready prepared for him. Wala. Ang gisaligan ni Elijah, naghinahinay o kahubas. A dry brook is not always a sign of God's displeasure. Ang dry brook, dili na siya sign of God's displeasure. Diri ko mo focus. What if ang imong gisaligan nga brook maginahinay, kahubas, kahubas, kahubas. Unsa may imong buhaton? Kabalo ka, the next chapter ani, wala siya pasagdi sa Ginoo, gipaadto siya sa widow of Zarephath. But pasabot, kung naagi kwaon ng Ginoo, naa siya next nga plano para sa imuha. Manindod ta, magampo ta, mintas kaya pa nako. Lord, salamat kayo. Salamat sa imong provision. Salamat sa imong kaayo. Yes, Lord, wala milaing saligan. Kundili ikaw ra gyud, Lord. Kay kung magsalig mi sa among resources, magsalig mi sa among kagalingon, wa gyud. Karon kabuntagon, I know you have different problems. I know you have different struggles. Parehas ta. We're just fighting naatay ginatubang. Pero it's only by the grace of God nakakapadayon ta. While the piano is playing softly, why don't you come and say, Lord, thank you for your provision. Thank you for your grace. Padayon me, whatever comes our way. Mahubas man ang among brook or whatever, pero di kabalo ko, Lord, di mi tugutan. Kung mahubas man, pero kabalo ko, Lord, nga na kay next step para sa ama, di minimo pasagdan. Why don't you come?
Lord, salamat kayo sa imong grasya. Salamat kayo. Na imong kanakan, nagpako silang tuhod. I know they have different struggles, they have different problems. Ngayon lang yatubang silang kinabuhi. Tabangi sila. Pasagdi. Salamat sa imong promise, Lord. Like kay Elijah, Lord, ano mo sila pasagdi. Kung asa ni mo siya gidala. Mausad gihapon ang imong promise diri ka namo, Lord. Usa, tabangi matag usa silang negosyo, silang trabaho, proteksyon ni adlaw-adlaw. Kuyog silang pamilya. Dawata, Lord, ang ilang mga pagampo karong kabuntagon. Salamat kay Lord, nakabarog ko karong kabuntagon. In spite sa mga yatubang, salamat Lord, nakapadayon mi. Salamat sa mga Kristohanon nga naay will sa gihapon sa pagpadayon diya kanimo. I pray, bless Lord padayon, labi na sa pagpugpauli karon, proteksyon ni matag usa. Makaabot sila Lord sa ilang panimalay nga wali kakulian. Andama sa dunya para sa among serbisyo karong kahapon. Salamat kayo. Idahig ka na pasalamatan sa pangalan ng Ginoong Hesus. Amen. Um, kanta ta para sa ano? Closing song. Okay, on the verse ready, sing. God never moves without purpose or plan when trying his servant and molding a man. Give thanks to the Lord, though your testing seems long. In darkness he giveth a song. Oh, rejoice in the Lord. He makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Verse 2. I could not see through the shadows ahead, so I look at the cross of my Savior instead. I bow to the will of the Master that day. Then peace came and tears fled away. Oh, rejoice in the Lord. He makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Okay, atong i-recite.
Gihimo na ako nga ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Ka-partner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong paglignambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katigawangon. Ako nasayod nga taliwala sa pagsulay nga mabot, ang Ginoo padayon nagyandam ka na. Madagayaon, malig-on nga kung maon, alang ka nako. Mahimo na ako mga walang puson sa akong pag-eskwela nga dili mo biya sa buluhaton sa Ginoo. Mahimo na ako mga makabaton og trabaho nga dili sa likway nga akong pagkakristohanon. Mahimo na ako magmalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo na ako makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kauboton sa Ginoo. Mahimo na akong malampuson sa akong pag-eskwela og trabaho nga dili mawada og panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8 This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying thank you for coming. See you this afternoon. Salamat kayo.